nakakadalawang linggo na tayo at sa 2 linggong yan, gano'n na po ang kalaking epektong nagagawa? Opo, ngayon po ay umabot na po sa 13 million pesos po yung damages na recorded natin sa DA Bicol, 13,161,103, and ang affected na farmers po ay nasa 387 farmers and fisher po. Tayo yung nasa triple crisis, ho. Yung sektor exposed tayo sa matinding presyo sa sabay-sabay na epekto na mataas sa presyo ng abono, krudo, at yung El Nino. Yung bang El Nino, ramdam nyo na ba yan sa Kapikulan? Opo, malaki na din po yung damage natin pagdating sa dry spell dito sa Bicol po. Talagang damang-dama po itong mga sabay-sabay na mga krisis po na ito, lalo sa Albay. Lungkot lang, ang Cagayan, ang ilan sa may parte pa rin ng Isabela, malungkot yung mga magsasaka natin doon, ang mga mangisda natin sa matinding init. Sabay pa, pati ang Kabikulan, ganyan na rin ang senaryo, no? Opo, halos wala pong ulan. Kaya nung nagbuga ng abo yung Bulkan Mayon ay talagang nabalot po yung kalakhan ng 4 na bayan doon, and kaya hindi na wash out kaya yung mga abo po sa dahon, kaya ito pong nagtala ng ng mga total damage. Ito sa Metro Manila, meron ulambon lang kaming naranasan, ho? Diyan ba sa Bicol area, wala man lang ni bisita man lang, may dampi man lang ng ambon na nararanasan dyan para mabanlawan, mahugasan man lang yung mga lugar natin dyan? Wala po kahapon. Ngayon, wala pong mga pag-ulan kahit ambon na nararanasan. Kamusta kamusta yung kabuhayan ng ating mga kababayan ho riyan? Pero patuloy naman po, lalo yung ating mga magsasaka, patuloy naman po ang mga kabuhayan. Marami na pong tulong naman ang iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno dito sa Albay. And ang DA naman po ay patuloy yung ating ginagawang surveillance, lalo dito sa mga alagang hayop and yung pamimigay po ng mga ropes, mga mask, drugs and feeds, mga cattle feeds na binibigay po natin sa mga nag-aalaga ng mga hayop dito. Sa kabuuang lawak, nasa gano'n na po ang laking ektaryang lupain ng apektado talaga? Sa kabuuan po ay total na 100 hectares po yung 130. Yan lang o nasa 1,000 na rin kaya yan? Hindi pa po. Lang naman po. Yung sa Philpida, yung Abaca, 131 hectares. And yung mga rice, yellow corn, and mga gulay po, 100 hectares. Talagang damay ho dyan yung palay na sinasabing nakaranas din ng pinsala, yung vegetable at high value crops, high value crops, ganun din po, apektado ng asphalt at mga pyroclastic flow. Pagdating ko sa livestock, isa pa yan sa mga tinututukan, kamusta ho yung mga kababoyan natin dyan, yung mga baka, yung mga iba pang hayop, kamusta na sila? Nailipat naman na po doon sa ating 27 na animal pooling areas. Yun nga lang, yun lang 7 na talagang naabutan sila doon sa 6-kilometer danger zone. Kaya nangamatay po yung mga nakarecord natin na mga livestock po. Isa naman Ma'am Bebelab, yung sabing meron daw mga nasa 200 magsasaka, yung talagang rektang naapektuhan po ng pagkasira ng 102 hektaryang sakahan po ng 6 na kilometrong danger zone. Kamusta na sila? Yan din po si may bayan po ng Daraga, nasa 800 magsasaka naman daw ang sinasabing apektado. Nakatanggap naman ng mga rice subsidy bilang tugon sa kanilang mga nawalang kabuhayan. Kamusta na po sila? Ang PCIC po ang nauna na pong nagbigay ng tulong. Meron silang na-identify na 4,000 farmers na nakarehistro naman po. Luckily, nakarehistro sa crops insurance. Kaya makakatanggap po sila ng indemnification. And ngayong araw din po ay na magsisimula yung ating pamimigay ng presidential assistance for farmers and fisher folk sa 39,000 na albayanos po. Kasama na yung mga affected nitong eruption po ng Mayon Volcano. Pero kasabay ho niya, naglabas na rin yung mga otoridad natin dyan, ang mga binhi, yung mga seeds, yung mga abono, ang mga fertilizers, maging financial aid sa mga apektadong komunidad. Sinasabi ho na 8 lugar daw po dyan sa Albay ang nasa ilalim na po ng state of calamity. Ano-anong lugar ho yan? Yung lahat po ng mga nakapalibot po sa sa Mayon na mga bayan ay nag-declare na po ng state of calamity. Opo, yung sa DA po, 398 million po yung naka-ready natin na mga
farm inputs, livelihood for farmers in case po ay mag-normalize na po itong aktibidad ng mayon. Hanggang matindi ho yung epekto na kasi nga yung pango na yung sumira sa mga pananim natin dyan, tuwing sasabog po yung mayon, yung ashfall, ano ho, yung pag-ulan ho ng abo. Kamat walang Opo. tubig ulan, pero umuulan ng abo sa inyo dyan. Yung makapal na kaabo na yan, humaharang ho yan sa sikat ng araw, nagpapabigat dito sa mga tao hanggang sa mabali yung mga yan, at may taglay pong sulfur na nakalalason. Kamusta ho? Ano naman ang epekto nito sa mga alagang hayop? Yung mga alagang hayop po ay nagkakasakit, kaya nga po inilikas naman po yung wala na sila doon sa danger zone. And ang maganda pa po nito, may proposal po ang Department of Agriculture for 2027 na 100 million na livestock auction market cum evacuation center. So pag tapos na po ito, malayo na siya doon sa sa danger zone. So wala nang pangamba yung ating mga alagang hayop. Ng mga animal evacuation center dyan kasi talaga namang dapat ilagay dyan. Yung damo kasi na may abo, magdudulot po ng sakit sa tiyan yan at saka paghina ng katawan ng mga baka, kalabaw, kambing. Kaya dapat talaga nasa mga evacuation center na rin sila. Ano ang pinakamalaking hamon po sa kalusugan naman ng mga residente natin dyan? Yung pong abo talaga yung nalalanghap. Kaya pag napunta ka po sa Albay ay dapat talaga ay naka-face mask. Kahit mga motorista po na dyan dadaan sa parte ng Ginobatan sa National Highway, talagang maalikabok pa din po. Hindi nawawala po yung abo. Ang target, yung respiratory system, yung ubo, yung hika, yung bronchitis, pag nalalanghap yan, mga pinot siya, matatalas na mga volcanic ash yan. Kaya yung irritasyon sa mata at balat, talagang karaniwan na yun. Apektado din po ang supply ng tubig, kaya nilarasyonan po ng iba't ibang government agency ng mga inuming tubig po ang ating mga kababayan. Paano ginagawa doon sa mga naapektuhan kabuhayan ng ating mga magsasaka? Bukod sa pagsasaka, ano pa yung mga ibang naapektuhan kabuhayan po riyan? Yung mga fish pan po ay apektado din po at yung mga abaka, apektado, marami din kasi ang abaka dyan. And marami naman pong tulong na ginagawa po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, and yun po ang nakakatulong sa kanila ngayon. Sa pang malaking kawalan ho riyan na Bebelab, yung turismo, di ba? Hindi naman po tumitigil yung turismo. Patuloy pa rin ang... Hindi pa rin, dumadagsa pa rin ang tao riyan. Dumadagsa pa rin po, opo, pag gabi. Maganda kasi yung tanawin po pag gabi. Kitang-kita yung namumula yung bunganga po ng Vulcan Mayon. Talagang hindi tumitigil siya. Isang problema ho dyan, yung mabigat po na abo na naiipon po sa bubungan, hirap yan, lalo na kung babagsak na ho yung malakas na ulan, posibleng mag-collapse ang bubong. Yun po yung pinaghahandaan po ngayon pag talagang umulan na ay yung mga naipon po na lava na mga abo ay magiging lava siya. And puno na po yung mga galis. Wala nang dadaluyan kaya hindi na mapipredict kung saan siya dadaloy pag lumakas po yung ulan, pag umulan talaga. Yun po yung pinangangambahan po ngayon ng mga albayano. Aliban ho riyan, kamusta yung presyohan sa palengke? Ano ho, yung mga bilihin dyan, apektado ba? Tumaas din ho ba? Hindi naman po apektado yung mga presyuhan. Nananatili naman pong stable yung ating mga prices. Kasi araw-araw po ay may bantay presyong ginagawa yung ating bantay presyo team ng Department of Agriculture po. Dapat lang, yung mga lugar na nasa state of calamity, talagang price freeze dapat yan. Yes po, oo. Naka-price freeze po, and wala naman pong nagsasamantala. May mga tumapasok na text. Ligtas na ho bang kainin yung mga gulay at prutas na apektado ng abo? Wala na pong na-harvest na totally Harvest damaged na po. Opo. Wala naman na ngayon na may abo na mga pinagbibili. Kikibalita kami sa irigasyon. Kamusta ang irigasyon natin dyan? Yung irrigation, wala naman pong reported na damage pa sa amin. Ano daw ang Daraga Albay na bumili po ng lupa? May mga ganun bang usapin? Sa yung sa local government unit, hindi po nakakarating pa sa amin. Kamusta naman yung mga inuming tubig natin dyan? Dapat talagang nasa-secure natin yan. Yung mga inuming tubig dyan sa Bicol?
Yun nga po yung problema nila doon sa Ginubatan, Kamalig, yung mga inuming tubig po nila ay apektado. Kaya po ay patuloy yung mga ginagawang pagtulong po. Nauna nang tumulong yung Sorsogon Provincial Government and then Kamsur Provincial Government and also yung PNP. Sila po yung nagdadala ng mga tubig sa ating mga kababayan. Okay, isang delikadong dapat tutukan po natin dyan ay yung laharan ho. At yung ulan, pag yan po'y hahalo na sa makapal na deposito ng abo sa Dalisdizon ng Mayon, mabilis na agos ng putik at bato na kayang tumangay sa mga bahay at kasira ng mga dike. Dapat isasabantayan ho yan, ano? Opo, totoo po yun. Tama po yun. Kaya po ngayon po ay talagang maiting po yung pagbabantay po na ginagawa ng ating mga iba't ibang ahensya po ng pamahalaan. Kumusta po yung mga evacuation center natin dyan? Karaniwang ginagamit mga eskwelahan. Sigurado apektado yung pag-aaral ng mga bata. Hindi naman po naapektuhan. Mayroong mga portion po na talagang mula January pa ay nandun na yung ating mga evacuees. 30,000 families po yan na affected po nito. Kaya patuloy pa din naman po yung yung mga pag-aaral ng mga bata. May mga napupuntahan po tayong at saka may mga isinagawa na, may mga ginawa na din pong mga permanent evacuation center na sa tulong na din po ng local government unit and mga private sector. Yun na po yung nagiging permanent na evacuation center. Hindi na po school. Sige, Ma'am Lobelia, marami pong salamat sa pagkakataon. Ingat na lamang po kayo dyan. Muli po tayong magkaugnayan. Tatawag po kami sa inyo para sa mga updates. Ingat na lamang po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po.